Magandang araw po ulit mga idol. Sa ngayon po is i-share ko po kayo kung paano mag-zero ng scope. So may item po tayo dito. Ayan yung ni-repair ko kanina. Ayan. Naka-set up na rin siya, may telescope, may silencer. Ayan. Si-zero natin siya sa sa target point natin. So ayun yung pinaka target point po natin. Ayan. Zoom lang po natin yan. Yun po yung target area natin. Yan. Naglagay po rin ako ng karton doon. Bali ang layo po niyan is about 20 meters. Ayan. 20 meters distance. Yan po ang layo. Yan. Ganyan po kalayo idol yung tatamaan natin. So umpasan na natin. Balaan muna natin. Silver streak yung susubok natin. Tira muna tayo ng dalawang puno. Tignan natin kung nasundan niya yung bali triple cock pala to, double cock lang yung ginamit ko. Ganda ng tama niya mga idol. Kaso hindi siya nakasinsuro sa sa crosser. Hindi siya nakasinsuro sa crosser niya. Ayan. Hindi mo lang kasi makita idol yung yung tama, masyadong malayo. So lalapitan natin yung target area. Malayo yung crosser niya. Dalawang putok yung ginamit natin. So ayan po. Dikit po mga idol. Maganda yung bala na ginamit natin. Yung crosser niya is nandito. Yan. Nandyan. Ito yung crosser niya dito. Dito siya nakatama yung crosser niya. Doon yung putok. So i-align natin yung telescope. Yan. Isi-0-0 natin. So ang pag zero pala dito, ibuksan mo yung dalawang takip niya dito sa may harap ay sa may bandang taas saka sa kanang bahagi. Kasi yung mga ibang telescope, mayroon siyang dihila dito, tapos pwede mo siyang pihitin dito. May iba naman dito sa ibabaw yung pihitan. Tapos yung iba, di flat screw yung gagamitin mo. Pero ito maganda to. Hindi mo na kailangan ng flat screw. So, yung tama mga idol is mababa siya sa sa tama. Kaya ito natin ipapatasan natin. Ayan. Kapag pahigpit mga idol, tumataas yung crosser niya. Ayan. Isa, dalawa, tatlong ikot. Bali 1 inch po yung layo niya yan eh. Tapos yung kanan, kunti lang ang diferensya. So ito naman ang pihitin mo dito sa kabila. Ito up and down to. Pag pahigpit, ibig sabihin pataas. Parang pabaliktad. Imbis na pababasa na dahil pahigpit, pero pabaliktad ang foam. Ito naman po, ayan. Pahila. Pag pahigpit talaga pahila. Ayan. So okay na siya mga idol. Yung crosser niya nakatama na sa kanyang Kaya pala natin ginawitan ng gato para kunting bala na lang yung magagamit natin. Kasi pagka mano-mano, maraming bala ang aksayahin. Buti ito hindi na gumagalaw para makuha mo yung saktong tama doon sa may target mo. So okay na mga idol, tumama na. Tignan ulit natin yung tama niya doon sa may tatlong putok. Ayan, may groupings siya. Ayan po mga idol, yung tama. Halos dikit. Yung dalawa bullseye, ito medyo
bumaba lang siya ng kaunti. Pero ayos na yan. Hindi na siya lalayo dun sa ganyang kalaki. Kumbaga kung sa ulo ng ibon yan, bullseye pa rin siya. Layo naman na yung target area natin eh. Ayan o. Kaso hindi lang kasi makita yung ano eh. Hindi pwedeng i-zoom. Yan po yung tama niya mga idol. Halos di mo lang kasi makita yung butas-butas dun eh dahil malayo. Hindi natin may zoom sa camera kaya medyo madilim. Pero okay na siya. Halos 0-0 na. So yun lang mga idol. Sana may natutunan kayo sa ano pag si 0-0 ng scope. Tatlong putok lang po yung ginamit natin. Nakuha na natin kaagad yung tama ng scope. So maganda pa yung barrel nito. Ayos pa, wala pa siyang palyado. Kaya madali nating na-zero yung scope. Yan. Kasi nakagato tayo. Kasi kung mano-mano lang to, baka maubos natin yung kalahati nito, abutin tayo ng 20 na bala o kaya mahigit 10. So nakatipid tayo, 3 bala lang, na-zero mo na yung scope. Kaya gagandahan talaga, gumamit tayo ng gato. Yan. Para hindi siya gumagalaw. Kasi pagka ano kasi manual, alatsamba ka na lang dun eh. Kumbaga pipihitin mo ulit, tatama mo. Kung malayo, sayang yung bala, sayang yung hangin. So ganun po mga idol. Sana may natutunan ulit kayo. So palike and share naman po dyan idol, subscribe na rin po. So thank you ulit.